Araw po sa inyong lahat. Narito na naman ang iyong lakwatserong spokes, this time sa Luxembourg. No? Ilang oras lang po kami dito, babalik kami. Susubukan namin abutan yung ulat ni Ma'am Hanilet dun sa kanyang bisita ngayong araw. Papasok po si Ma'am Hanilet ng mga around 2:30 at lalabas siya ng mga around 4 o'clock. Pero ano pong pag-usapan natin ngayon? Well, nagdesisyon po ang Kamara na huwag tanggapin muli yung impeachment complaint na ipinabalik ng Senado sa kanila. Ano po ibig sabihin nito? Abay, ang tingin ko po, ibig sabihin nito, patay ng impeachment. Bakit po? Well, unang-una, para mabuhay po yung impeachment na yan, kinakailangan sumunod ang Kamara dun sa sinabi ng mga senador sa 19th Congress. At ang pag-uutos ng impeachment court na gaya ng aking sinabi nung nakaraan kong vlog, kapag ang desisyon na ginawa ng impeachment court, walang kahit sinong mga po pwedeng maghimasok. So sa tingin ko, pati Korte Suprema ay hindi po pwedeng maghimasok sa ganyang desisyon. No? So kinakailangan talaga masunod yan. At nakikita naman natin na yung mga retiradong mga mahistrado ay agree with my observation na bagamat ito ay hindi nakasaad sa saligang batas, hindi rin siya prohibited sa saligang batas. Ang umiiral ay yung provision sa saligang batas na talagang sole judge ng impeachment proceedings ang ating Senado. So sa akin, pag hindi sumunod ng Kamara Representante at hindi niya tinanggap yung impeachment complaint at hindi siya nagpahiwatig na handa silang ilitis na ang kaso pagdating ng 20th Congress, patay na po ang impeachment complaint. Pero bukod po doon, meron susunod ang Kamara de Representante at nagpahiwatig sila na handa sila magpatuloy ng impeachment. Ano naman ang aaktuhan ng 20th Congress? Kasi normally, ang 20th Congress, pwede silang umupo muli as an impeachment court, pero kinakailangan mag-convene sila as an impeachment court under the 20th Congress. Dahil nga po, iba na yung komposisyon ng 20th Congress doon sa 19th Congress. So, unang-una, kapag hindi sila sumunod na ipahiwatig at tanggapin nga yung impeachment, patay na siya. Pangalawa, pag sumunod naman ang Kongreso, may issue pa rin, kung buhay pa rin yan, dahil nga ang issue is pwede bang umupo bilang judges ang senador sa 20th Congress sa isang impeachment complaint na inihain doon sa 19th Congress. So dyan pa rin lalabas yung issue kung pwede bang mag-carry over. Now, again, whether or not yung desisyon ng Senado, if oo or hindi, ay pwedeng mag-review ang Korte Suprema, nakasalalay po yan kung yung desisyon nila ay gagawin bilang isang impeachment court o hindi. Kapag ginawa yan bilang isang impeachment court at nag-decision sila na walang jurisdiction ng 20th Congress, sa tingin ko po mahihirapan ng Korte Suprema na maghimasok. Kasi sole judge nga po ang ang Senado pagdating sa impeachment trials. Now, ang pagkakaiba nga po ng desisyon ng Francisco kung saan naghimasok ang Korte Suprema ay dahil ang kinuwestiyon namin doon sa kaso ng Francisco ay hindi naman po ang aksyon ng impeachment court. Ang kinuwestiyon namin ay yung aksyon lamang ng mga namin ay desisyon ng Kamara na maghain ng pangalawang impeachment complaint matapos sa loob ng isang taon lamang. At sinasabi nga ng Korte Suprema na that is barred kasi pinagbabawal ang multiple filing of impeachment complaints within 1 year. Now, so una, kapag hindi sumunod ng Kamara de Representante sa sinabi ng 19th Congress na Senado, patay siya. Pag sumunod sila, may issue pa rin. Pwede bang aktuhan ng 20th Congress ang isang impeachment complaint na hinain ng 19th Congress? So, yan po talaga yung issue na dapat ma-review. Pero nga, yun nga kapag ang impeachment court ay nag-decide na wala silang jurisdiction o meron man silang jurisdiction, hindi po pwedeng ma-question na po yan dahil sole judge sila. Pero kapag ang Senado ay nagdesisyon bilang isang Senado, kung dapat ba sila mag-convene pa as an impeachment court, kasi po pwede naman na yung decision to convene as an impeachment court will be voted upon by the Senate, then yung decision ng Senado po pwedeng reviewin dahil nga po dun sa provision sa saligang batas na lahat ng akto ng mga ahensya ng gobyerno ay po pwedeng mapawalang bisa kung ito ay labag or sumusobra sa jurisdiksyon ng ahensyang yan. Yung po malinaw po ako yung decision whether not to convert into an impeachment court sa 20th Congress, yun ang po pwedeng ma-review ng Korte Suprema. Pero pag sila nag-impeach nag-transform na as an impeachment court at hindi na napigilan ito ng Korte Suprema, sa tingin ko, hindi na po pwedeng maghimasok ang Korte Suprema. So, ang tingin ko po, by and large, yung hindi pagtanggap ng Kamara de Representante ay pabor kay Vice President.
Kasi yung mga kondisyon na sinet ng Senado ay mga kondisyon para nga makapagpatuloy ang paglilitis. At kapag hindi sila sumunod, dedo na, no? Finito. Now, tingin ko ang intention din talaga ng mga senador, kaya sila binalik yan, para magkaroon ng pagkakataon ang ehekutibo, ang presidente na pag-isipan kung talagang gusto nilang ituloy itong laban nito. Ang mensahe po ay malinaw, no? Madudurog ang ehekutibo si Marcos Jr. kung itutuloy itong impeachment trial neto. Unang-una, 18 ang bumoto para ibalik ito sa Kamara de Representante. Malinaw na sinyales na sa 19th Congress, wala talagang numero ang Malacanang. Now, meron bang numero sa 20th Congress? Well, sa tingin ko nga, dahil ni isang PFP, wala namang napanalo ang administrasyon, lalong walang numero sa 20th Congress. At siyempre, alam mo naman, bukod sa pera at bukod sa kasikatan, alam naman ng mga senador ang pulso ng bayan. At tingin ko, malinaw na malinaw sa kanila na wala na talagang suporta ang impeachment. At kung sila magpapatuloy, parang mangyayari sa kanila ay nangyari sa 19th Congress sa ilalim ng Tambaluslos. Ito yung hindi pinaniniwalaan at hindi pinaka-approve na ahensya ng gobyerno. So, ang aking fearless forecast, gagawa rin ng paraan ng mga senador na wag na ituloy. At kasama yan sa kanilang katungkulan. Alam naman natin na itong impeachment ay isang political exercise, no? So, yung whether or not to continue with it, whether or not kung magpapatuloy ang trial na yan, ay decision din ng mga senador kasi sila ay policy makers. At kung sa tingin nila na masama ang patuloy na pagkakahati-ate sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, dapat respetuhin natin yan. Dahil kaya nga ipinigay ang katungkulan para maging sole judge sa lahat ng impeachment complaints ang Senado ay dahil sila magdidesisyon hindi lang sang-ayon sa batas, kundi sang-ayon sa anong pinakamabuti sa interes ng taong bayan. Huwag natin kakalimutan yan. No? First and foremost, ang ating senador ay policy makers. So yung decision nila whether not to continue with the trial, ang tingin ko ay kasama sa kanilang katungkulan na itaguyod kung yung pulisiya na sa tingin nila ay nakakabuti para sa bayan. Now, ano naman ang masasabi ko doon sa mga umiiyak na kasi kwanto, nagkaroon ng paglabag sa saligang batas, sa pagre-remand. Well, magdemanda kayo. Tignan natin. Ayaw niyong maniwala dun sa aking paninindigan na ang desisyon ng impeachment court ay hindi dapat reviewin ng kahit sino dahil sila ay sole judge. So kung kayo ay hindi sang-ayon, matagal pa naman ang pagbubukas ng 20th Congress. Sa July pa yan. Magdemanda kayo kaysa ngawa kayo ng gawa. Yung mga antivirus dyan na nagpapapansin dahil ambisyon maging presidente, magdemanda ka nang makita ng lahat na talagang ang dapat maging presidente, alam ang batas. Dahil pag ikaw nagdemanda, tingin ko, sesempl lang ang mukha mo dahil i-dismiss lang yan ng Korte Suprema. So go ahead, mag-file ka ng maintindihan ng bayan na kinakailangan naman, bagbat hindi requirement na abogadong presidente, kinakailangan naman alam ang batas. At ang iyong asta ay talaga nagpapakita na hindi mo alam ang batas. Mantakin mo, sinasabi mo na kinakailangan mag-proceed ang trial kaagad dahil kinagagamit ang word na forthwith. Hindi mo naman maintindihan na ang forthwith naman, nakasalalay yan kung kailan naman sinumite ng Kamara de Representante yung kanilang impeachment complaint sa Senado. Kung wala na talagang oras at patapos na ang Kongreso, paano naman sila magpapatuloy? Wala nang oras. At yun nga po bagamat may desisyon ang sinabi na ang Senate ay isang continuing body dahil 12 senador ay palaging nakaupo dyan every 3 years, ang katunayan, yung 12 yun, inutil kapag hindi pa nanunumpa yung pangalawang 12. Bakit? Kasi wala silang quorum to conduct official business. Hindi gaya sa Amerika na at all times, ang Senado ay merong quorum. More than half ang mga nakaupo. Kaya po pwedeng mag-function ang Senado miski natapos na yung termino ng ilan sa kanila. At hindi naman yan po ang kaso dito sa Pilipinas. Well, anyway, nagkaroon nga pala po ng petition na ang ating Tatay Digong para sa kanyang provisional release. No? Hindi po binanggit yung bansa kung saan siya po pwedeng magkaroon ng provisional release, pero hindi po yan sa Pilipinas. Yan po sisiguraduhin ko kasi hindi na po tayo miyembro ng ICC. Pangalawa, yung mga grounds naman po ay malinaw. No? Hindi na po flight risk ang Tatay Digong. Dahil kung flight risk naman siya, anong gagawin niya? 80 years na yan. No? Pangalawa, wala naman siya sa posisyon na gumawa ng kahit anumang krimen. Ang sabi nung isang anti-Claire sa Malacanang, pag-amin daw yan. Hindi po, requirement lang yan ng Rome Statute mismo. Na sabihin na walang kakayahan ng gumawa ng kahit anong krimen ang isang humihingi ng provisional release
habang siya ay nasa provisional release. At pangatlo, siyempre, kauna-unahang pagkakataon po na merong linilitis ang ICC na 80 anyos. At sa tingin ko, kung itong provisional release ay mapagbibigyan, ito ay sa dahilan na siya ay 80 anyos. Meron nga pala pong UN resolution na nagsasabi na mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong. No? At hindi ko po yan nabasa sa motion ni Kaufman, pero I'm sure dapat yan ipagbigay alam o ipaalala sa ICC na merong UN declaration na yung mga 80 anyos ay hindi na dapat kinukulong. Dahil siyempre, applicable yan kay Tatay Digong dahil siya po ay 80 anyos na. Okay?